Ang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang hapon Pilipinas sa ating mga televiewers at sa mga listeners sa atin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon po. Magandang hapon Eric. Magandang hapon. Thank God it's Friday. Ako po si Richard Vargas sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre po sa lahat po ng naabot po ng live stream na to. Team live o replay man kayo, ako naman po si Eric Vocal. At welcome po sa programang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at tayo rin po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo sa AM band. At sabayan din tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng AffordaBox. At syempre, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. Eric, siksik sa balita at impormasyon ang hatid sa atin. Ang hatid natin ngayon sa ating mga televiewers. At marami po tayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Richard. Sa ating Budget Matters, makakasama natin si Mr. Len B. Laborte. Siya yung Executive Director ng Central Visayas Network of Non-Government Organization na miyembro ng Philippine Open Government Partnership o OGP Steering Committee. At para naman po sa ating Budget Talks, Eric, syempre next week, Chinese New Year na, January 29. Atin pong makakasama ang kilalang international feng shui expert na si Miss Marites Allen para sa mga pampaswerte at paano ba itaboy, Eric, ang mga malas ngayong Year of the Wooden Snake. Tama, abangan nyo yan. Pero bago ang lahat, Eric, magbalitan muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News. Usapang budget natin. Budget News. Oras 5:10. Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Budget and Management tungkol sa mga malisyoso at irresponsableng aligasyon kaugnay sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Act o GAA. Sinabi ng DBM na mali ang mga kumakalat na paratang na ang Fiscal Year 2025 GAA na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay naglalaman ng mga blankong pahina o figures. Ang mga aligasyong ito ay lubos na mali at walang ingat. Ayon sa DBM, ang dokumentong iprinesenta ng ilang misinformed individuals ay mga pahina mula sa Bicameral Conference Committee report at hindi mula sa General Appropriations Bill o GAB or even sa GAA. Mahalagang tandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution, ang bill o ang GAB na tinatawag na GAB or General Appropriations Bill at hindi po ang BICAM report ang opisyal na isinusumite para sa konsiderasyon at approval o pag-veto ng Pangulo. Ang GAB kasama ang lahat ng detalye nito ang kumokontrol at iprinepresenta sa Pangulo. Sa sandaling ito ay nilagdaan, ang GAB ay nagiging batas na tinatawag na GAA. Pagbibigay diin din ng DBM, ang bill na iprinesenta at nilagdaan ng Pangulo ay kumpletong dokumento na walang mga blankong pahina o nawawalang detalye sa anumang pagkakataon. Hindi naglalabas ang ehekutibo ng GAA na may blankong pahina o numero. Nananawagan ang DBM sa ating mga kababayan na maging maingat, mapanuri at i-verify muna ang impormasyon bago maglabas ng anumang paratang.
Kritikal ang malinaw at tamang pag-unawa sa makabuluhang talakayan. Dapat ding iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ang komunikasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring magpatatag o sumira sa isang bansa. Gamitin po natin ito upang itaguyod ang pagkakaisa at pagkakaunawaan at hindi upang magkaroon ng alitan, galit, pagkawatak-watak. Sa huli, tayo po ay iisang bansa. Sa kaugnay na balita sa pagdagsa ng mga user na bumibisita sa website ng Department of Budget and Management, minarapat po ng DBM Information and Communications Technology Systems Service o ICTSS na magsagawa ng 3 oras na system maintenance mula noong ika-20 ng Enero ng alas 10 ng gabi hanggang ika-21 ng Enero ng alauna ng madaling araw. Ito ay upang i-upgrade at pahusayin ang kapasidad ng sistema at mapabuti ang kabuuang bilis at kahusayan ng website. Wala pong anumang katotohanan ang mga bulong-bulungan na ipinakalat po ng mga fake news peddlers at mga professional government destabilizer na inedit po ng DBM ang 2025 General Appropriations Act o GAA upang punan ang mga blanco dahil walang kahit isang pahina o bilang ang nawawala sa 2025 GAA. Ang mga libu-libong tao na nakapag-access sa 2025 GAA mula nang in-upload ito noong ika-3 ng Enero 2025 at ang mga may access sa 400 set ng nakaprint na GAA sa parehong kapulungan ng Kongreso ang makakapagpatunay nito. Samantala, ang National Expenditure Program naman ay na-upload ng DBM sa website noong ika-29 ng Hulyo pa 2024. Para ma-access po ang mga nasabing dokumento, magtungo lamang po sa website ng DBM sa dbm.gov.ph. Mag-ingat po tayo at maging mapanuri upang maiwasan ang pagiging biktima ng malawakang pagkalat ng maling impormasyon. At sa iba pang mga balita, bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaprubahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman ang pagpapalabas ng 30.4 billion piso para sa regular pension requirements ng Military and Uniformed Personnel o MUP. Para ito sa first quarter ng 2025 na magmumula sa Pension and Gratuity Fund or PGF sa ilalim ng Republic Act No. 12116 o sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Act. Binigyang diin ni Secretary Mina na kanyang nauunawaan kung gaano kahalaga ang matanggap ng mga pensioners ang kanilang mga benepisyo, kaya matapos na makumpleto ang mga kinakailangang dokumento, agad niyang nilagdaan ang pagpapalabas ng budget sa mga concerned agencies. Kabilang dito ang mga ahensya at attached agencies ng Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources at Department of Transportation. Ang inilabas na pondo ay batay sa aktual na pensyon batay sa aktual na pension payroll na isinumite ng mga MUP agencies mula noong ika-31 ng Disyembre 2024. Oras sa Pilipinas, 5:16. Nilagdaan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina E. Pangandaman ang National Budget Circular No. 597 na nagtatakda ng guidelines, rules at regulations para sa ikalawang tranche ng salary increase para sa mga civilian government workers. Inilabas ang nasabing circular na naaayon sa pagpapatupad ng updated salary schedule para sa mga civilian personnel. Alinsunod po ito sa Executive Order No. 64 Series of 2024 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Agosto 2024. Ayon kay Sec Mina, ipatutupad ngayong January 2025 ang pangalawang bahagi ng salary increase para sa mga kawani ng gobyerno. Nakasaad sa EO No. 64 na ang updated na salary schedule ay dapat ipatupad sa mga national government agencies sa 4 na tranches, kung saan ang unang tranche ay simula Enero 1, 2024, ikalawa sa Enero 1, 2025 at ikatlo simula January 1, 2026 at ika-4, huling tranche ay magsisimula sa January 2027. Ang salary increase ay para sa lahat po ng civilian government personnel na umiiral o nilikha sa mga sangay ng ehekutibo, lehislatibo at hudikatura, mga constitutional commission at iba pang
constitutional offices, state universities at colleges at government-owned and controlled corporations na hindi sakop ng Republic Act number 10149 at EO number 150 series of 2021. Anuman po ang status ng appointment, regular man, casual o contractual, appointive o elective at isang full-time o part-time basis. 517 sa buong bansa. Pinangunahan ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Del Rosario ang 6 Medium-Term Information and Communication Technology Harmonization Initiative o MITHI Steering Committee meeting noong ika-14 ng Enero 2025. Tinalakay sa pulong ang pagkakaroon ng resolusyon na naglalayong isulong ang national harmonization, pagpaigtingin ang cross-agency interoperability at masiguro na maiiwasan ang pagkapare-pareho ng ICT initiatives ng gobyerno. Nakibahagi rin sa pulong ang iba't ibang mga opisyal mula sa National Economic Development Authority or NEDA, Department of Information and Communications Technology or DICT, Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations or GCG, Commission on Higher Education or CHED, at Anti-Red Tape Authority. Naitatag ang MITHI noong 2012 sa pagtutulungan ng DBM, NEDA, Department of Science and Technology upang Department of Science and Technology upang i-streamline ang ICT regulations at initiatives sa mga ahensya ng gobyerno. Ito ang inaabangan natin, Richard. Kita-kits po sa dynamic na pagtakbo na nagtataguyod ng transparency, accountability at participatory governance ngayong linggo na yan. Ika-26 ng Enero 2025, ang Open Government Partnership Fun Run. Para sa mga nakapag-register po, maaari nyo pong makuha ang inyong race kits sa Bongkodin Hall ng Department of Budget and Management, Central Office po sa General Solano Street, San Miguel, Manila, bukas po araw po ng Sabado o sa mismong registration na po at claiming booth sa Quirino Grandstand kung saan gaganapin ang event. Dalhin lamang po ninyo ang inyong proof of registration, proof of payment at syempre at isang valid ID. Ang OGP Fun Run ay pinangungunahan ng Department of Budget and Management sa pagkipagtulungan po yan sa Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Red Cross. Nagsisilbi rin itong paunang bahagi ng 2025 OGP Asia and Pacific Regional Meeting na magtitipon ng mga high-level representatives mula po sa gobyerno, pribadong sektor at civil society organizations at nakatakda po itong ganapin mula February 5 hanggang 7 po, 2025. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news. At Eric, bilang nabanggit nga natin kanina sa budget news, itong ating Open Government Partnership Fun Run. Marami pong salamat sa mga sponsors at maging sa ating official partners, ang ating kabalikat dito ang MMDA at ang PRC. Again po, para sa mga nag-register, alam mo ba Eric, umabot na tayo ng mahigit 3,000, almost 4,000 na. Sinarado, no? Kasi puno na. In-expect natin originally 3,000, ngayon nag-spill over na to almost 4,000. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nag-register at gaya nga po ng banggit ni Eric, maaari nyo pong i-claim ang inyong mga race kits simula po yan bukas ng hapon or bukas ng umaga hanggang linggo ng madaling araw starting 2 a.m. po sa Quirino Grandstand. Ang ating pong gun start ay magsisimula po ng 5 a.m. So, ang assembly time po para sa ating mga participants or runners will be from 2 a.m. to 4 a.m. Maaari nyo pong i-claim again yung mga race kits sa Quirino Grandstand. At magbabalik po muna ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025.
Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Tapang budget natin. Tayo'y napapakinggan, Eric, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At syempre sabay din po tayo napapanood sa TV. Sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman po sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre sa Facebook Live po ng Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Radyo Pilipinas. Okay, dumako na po tayo sa ating susunod na segment. Ito ang Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Para po sa ating Philippine Open Government Partnership series na kaugnay sa nalalapit, Eric, na Asia in the Pacific Regional Meeting sa February 5 to 7, atin pong makasama ang isa sa mga miyembro ng National Steering Committee ng OGP-PH. Ang mula po sa Central Visayas Network of NGOs, Executive Director Lenby Laborte. Good afternoon po, ED. ED, welcome po sa Usapang Budget natin sa segment po na Budget Matters. Po sa lahat, magandang hapon po. Sir, thank you for inviting me here sa ating segment ngayon, no, sa Usapang Budget natin dito sa Radyo Pilipinas. Opo. Very, very quick lang po, Sir Lenby. Paano po nakabilang ang Central Visayas Network of NGOs sa OGP-PH? At ano po yung tungkulin ninyo rito bilang isa sa mga steering committee members nito? Maaari nyo bang ibahagi kung ano po yung layunin at tungkulin po ng CenVisNet? Okay po. Actually, ang CenVisNet, Central Visayas Network of NGOs, ay isang koalisyon ng iba't ibang non-government organizations dito sa Cebu, Bohol, and Negros Oriental. And nagkaroon po last year ng isang proseso sa pagpili po ng kinatawan ng mga civil society organizations para po sa Visayas at lumahok po yung CenVisNet sa pagpipili noon last year. And eventually, napili po yung CenVisNet sa maging kinatawan ng Non-Government Steering Committee ng Philippine Open Government Partnership. At doon po tayo nagsimulang maging aktibo sa Philippine OGP. Pero prior to that po, yung CenVisNet is bahagi na po ng PHOGP. Sinusuportahan po natin yung mga NGO na previously part ng non-government steering committee. Yung kaabang sa Sugbo, kung saan membro po natin sa CenVisNet. And yung stance na partner din ng CenVisNet. So, ang layunin po ng CenVisNet ngayon bilang bahagi ng non-government steering committee ng PHOGP ay isiguro na aktibo yung partisipasyon ng mga civil society organization at talagang mapakinggan kung ano yung gustong ibahagi ng mga civil society organizations tungo sa kaunlaran at tungo sa ano yung direktiba ng Open Government Partnership dito sa Pilipinas po. Lenby, sa kauna-unang pagkakataon nga ay magaganap nga dito sa Pilipinas, magiging host country po tayo nitong Open Government Partnership Asia and the Pacific Regional Meeting nagaganapin nga sa February 5 to 7. Ang tanong ko ano ba yung pangunahing layunin para sa iyo ng OGP at sino din attend ka ba, sino yung mga makakasamahan mo? Okay. Ang pinakalayunin po nito ay pag-usapan una kung ano na ang naging success at mga updates po na ginawa ng iba't ibang OGP countries, kasi sa Southeast Asia and the Pacific may iilan lang pong mga bansa ang nagkaroon ng OGP. At sa Pilipinas, bilang isa sa 11 bansa sa buong mundo na nagsimula or nag-found ng Open Government Partnership, layunin din natin na ibahagi
kung ano na ang naging epekto ng OGP sa panggobyerno natin o pagkalahatang panggobyerno natin, kung saan nakita naman natin na una na-institutionalize na po yung open government partnership dito sa Pilipinas through Executive Order number 21 po, at yung DBM po ang naging secretariat dito. So anchored po ng DBM ang OGP ngayon. At pangalawa po ay pag-usapan din kung ano pa ang mga potensyal na pwedeng gawin ng mga bansa, lalo na sa paglaganap ng OGP local dito sa Pilipinas. Kasi po may mga local government units po na naging OGP local at direkta po silang nakikipag-ugnayan sa OGP Global po. Ang OGP Local ito po yung pagkakaroon ng sistema o mekanismo at pag-institutionalize locally sa open government partnership, lalo na sa pag-install ng mga sistema na kung saan transparent yung gobyerno, iiwasan talaga yung corruption, at talagang malaki din ang bahagi ng mga people's organizations at civil society organizations in general sa pagpalakad ng panggobyerno natin, lalo na sa ating lokal na panggobyerno. Ayan, nabanggit nga kanina ni Edie Lenby na matagal nang kasapi ang Senvisnet dito sa PHOGP. Sorry, Sir Lenby, gaano katagal na miyembro ang Senvisnet ng NGO counterpart ng OGP bago po itanong yung gaano po kayo katagal miyembro ng PHOGP? Doon po sa aming partisipasyon nung yung National Network of NGO Networks namin, si Code NGO, I think 2011 naging bahagi na yung Code NGO sa mga activities ng PHOGP. For Senvisnet, I recall po nung volunteer pa ako dati ng Senvisnet, that was around 2017 or 2018 po, na nagkaroon ng mga regional forum dito sa Cebu City. It was included also other regions na na-invite namin dito. So may participation na kami doon dati pa. So I think yun, mga 2017, 2018 po, naging bahagi na kami ng mga usapin sa PHOGP. So mga ilang taon na rin po kayong kabahagi ng PHOGP. Sa tingin po ninyo, sir, ito yung tanong ko, ano yung tingin ninyong tagumpay ng OGP dito sa Pilipinas? Ang dami at malaki po yung malaki po yung naging tagumpay ng PHOGP, no? Sa pagkaalam ko, meron tayong bagong Government Procurement Act, no? I think na-amend yan. Last year po naipasa natin na kasi isa sa mga commitment ng 6th National Action Plan is yung paggamit ng digitalization sa procurement process para yung ating proseso sa pag-procure sa panggobyerno ay madali, at hindi lang madali, nakikita natin na walang halong mga korupsyon at halong mga anong tawag dito, dapat transparent talaga. Nakikita ng tao kung ano po yung government processes natin, lalo na sa procurement. So, yung new Philippine Government Procurement Act, I think isa sa mga milestones na PHOGP na ipinapakita natin na yung gobyerno talaga ay talagang layunin niya na maging transparent, at ipapakita niya na yung pera ng bayan, yung kaban ng bayan ay ginagamit talaga sa tamang paraan at sa mga programa na uplift talaga ng buhay ng mga tao dito sa Pilipinas. So yun, isa pa yun. Isa din sa mga naging bahagi din kami is itong mga third-party monitoring na pinapalaganap ngayon ng DILG, Department of Interior and Local Government. So previously po naging bahagi din kami ng third-party monitoring kung saan chine-check po natin, no, bilang isang civil society organization ang mga programa at proyekto ng local government unit, lalo na yung mga pinupondohan po ng DILG. So sa paraang ito, napapasiguro natin na kung ano yung mga proyekto at programa ng local government unit
ay meron talaga siyang dalang kaunlaran nga doon sa kanilang mga tao, doon sa kanilang lugar, at talagang responsive talaga kung ano yung pangangailangan nila doon. Lenby, So ang dami po. speaking of no, sa parang yung nabibigay nito sa tao, no ba? Marami nakikinig, Richard, parang open government partnership. Ang tanong naman natin bilang isang ordinaryong Pilipino, bakit mahalaga yung pakikilahok sa isang bukas at transparent na pamahalaan, at ano ba yung mga benepisyo at pakinabang ng isang ordinaryong one sa aktibong pagtangkilik sa open government partnership? Actually, mahalaga talaga no na makilahok tayo sa mga proseso ng gobyerno, kasi po unang-una tayo po talaga ang gobyerno. Yung mga pinili natin na opisyal, sila lang yung nagfa-facilitate at nag-organize kung saan yung mga resources na dapat i-allocate with the help of the taong bayan sa pag-decide kung saan ito i-budget or igagastos. Now, kailangan natin yung partisipasyon ng mga tao para din alam ng mga leaders natin, ng mga government leaders, na hindi sila or conscious sila na magagamit talaga sa tama yung pera ng tao, pera ng bayan. Kasi yung taong bayan mismo ay tutok na tutok sa proseso ng paggastos nito. Kung may mga kung mga anomalya or kung may mga nakikita tayong mali sa kanilang sa proseso, makikita yan dahil ang taong bayan mismo ay tutok na sa budgeting process. Yes. Alam naman natin no na sa proseso ng budgeting may mga representations yung civil society organizations, pero limitado lang po. Now, yung open government partnership, dinagdagan po yung oportunidad na mas makilahok tayo, yung mga ordinaryong tao, kung paano paggamitin ng gobyerno yung budget na para sa tao at galing din naman sa taong bayan. Since papalapit na itong ating Asia and the Pacific Regional Meeting dito na gaganapin bilang first ever since the OGP was founded in 2011, first time na mag-host dito sa Pilipinas. Ano yung dapat na asahan ng ating mga kababayan? What can we expect na maging output nitong Asia and the Pacific Regional Meeting, Director Lenby? Aasahan po natin na mas mapapalawak pa natin no yung mga actions ng commitments sa 6th National Action Plan, meaning to say yung mga specific actions na dapat makilahok yung mga civil society organizations at yung taong bayan sa mga programa ng ating panggobyerno. Pangalawa po, inaasahan po natin na marami pong mga local government units ang magkakaroon or mag-a-apply bilang OGP local para po sa taon na ito. At hopefully po, alam naman natin na aside from the OGP regional meeting, papalapit na din po yung election. So hopefully po yung mga local leaders natin is mas conscious na sila ngayon na kung i-apply nila ang mga LGUs nila to open government partnership local or OGP local, mas aktibo yung mga constituente nila sa mga proseso ng local government nila, at masiguro din nila na ang taong bayan talaga ay bahagi ng mga programa natin. So, yun po. At para sa akin din, mas nakikita ko din na mas mapalawak natin no yung partnership sa iba't ibang mga bansa na pwede tayong or may potential na matulungan din tayo sa mga programa natin, lalo na sa mga programa na magdadala ng kaunlaran sa ating bansa. So yun po yung mga nakikita kong resulta ng ating first ever hosted by the Philippines na Asia Pacific Regional Meeting. Hindi ito ang first regional meeting sa Asia Pacific, but the first time na hosted ng Philippines. Yung international event po ng OGP. Maraming salamat, Director Lenby Laborte. No, nakakatawa lang no kasi ang open government
government partnership ay talagang kumalat na, lalong-lalo na sa 77 countries at 2 bilyong tao na mamamayan yung nakiisa sa OGP. Ano lang to, dati 75, nadagdagan recently ng 2 bansa. Ayan. Yes. Oo. And imagine na Pilipinas po ay founding member ng OGP. Yes, that's Konti correct. lang yung dati. Nakaka-proud, di ba? Sir Lenby, baka may Yes, gusto pa pala kayong i-shout out bago po tayong magtapos. Shout out po sa Board of Trustees namin ng Sen Visnet, headed by our chairperson, Mr. Aurelio Salgados Jr. At sa mga kasama ko din dito na nanonood sa Coastline Management Board ng Cebu City sa Bantay Dagat. Kasi nakihitch po ako ng internet sa opisina nila. So shout out na lang din po sa kanila, headed by Sir Ed Carlon Rama. At sa lahat po ng mga kasama kong civil society organizations dito sa Cebu, Bohol, and Negros Oriental na nanonood ngayon at nakikinig. Hopefully, we can embrace OGP in our advocacy programs at patuloy tayo makibahagi sa mga usaping ito, lalo na sa pagbantay ng budget ng tao at mga programa ng gobyerno. Maraming salamat po muli, Director Lenby Laborte. Thank you po. Samantala, marami pa kayong aabangan dahil susunod na po ang Budget Talks dito lamang po sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Bagong boses, bagong pananaw. Abangan sa Sabado, Enero 25, alas 7 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Prangkahan na! Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Nakatutok pa rin po kayo sa Usapang Budget Natin at hi po sa ating po mga viewers, Jamie Lagrosa de la Cruz, EM Garnet Antiporda, hello sa iyo kapatid, Miss Jamie Quinto, hello po, maraming salamat. At sa oras po na to na 5:41, simulan na natin ang susunod na segment. Eric, narito na ang Budget Talks! Usapang budget natin. Budget Talks. Richard, naging tradisyon na sa tuwing ng Pinoy na rin ang pakikiisa sa Chinese New Year na ipagdiriwang natin next week, January 29 yan. Yes, tama ka dyan, Eric. At kapag nga dumarating ang Chinese New Year, maraming paniniwala ang sinusunod na rin ng ating mga kababayan. Tama. Pero ano nga ba yung mga swerte at mga malas in terms of business at kahit sa buhay-buhay ng ating mga kababayan? Para pag-usapan yan, welcome natin sa Usapang Budget natin ang international feng shui expert, Miss Marites Allen.
Magandang hapon po. Napakaswerte natin talaga, no? Kasi Oo nga. international. Good afternoon. Oh my God, it's an honor to be with you guys. Magandang hapon sa lahat ng nanonood sa ating lahat. Magandang hapon po and we're so honored to have you in the show, ma'am. My pleasure. Opo, let's go straight po sa 2 questions, Ma'am Allen. Sure. Opo, ngayon pong papalapit yung Chinese New Year. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano yung pagkakaiba ng Chinese New Year doon sa regular na sineselebrate natin every January 1? At ano ho bang halaga nito? Ano po at bakit po ito isang special na okasyon, hindi lamang po sa mga Chinese na or mga Chinoy na ating mga kababayan, kundi maging sa ating mga Pilipino? Oo. Oy, maraming salamat ha. That's actually, alam mo, ang ganda ng tanong mo na yan. Bihirang itanong yan. So, salamat na itanong mo. Kasi, di ba, isipin natin na January 1, syempre, yan ang pagkakataon na nagtatapos yung isang 1 calendar year, di ba? Isang buong taon. Tapos, marami tayong mga ginagawang mga New Year's resolutions, di ba? Mga pangako na pagbabago and everything. So, lahat tayo, we look forward to always a new beginning. Now, yan naman po ay talagang we call it like the Gregorian calendar, di ba? Isang buong taon yan, nagtatapos. Now, ito namang Chinese New Year is naiiba naman dyan because we follow the so-called lunar calendar. So, ito pong Chinese New Year is nagbabago yung kanyang araw at sometimes month every year. Hindi siya fixed, di ba? January 1 is always fixed forever. Pero yung Chinese New Year, mga kaibigan, nagbabago yan. Like for example, ngayong parating na January 29, 2025, ay parating na yung tinatawag natin na Year of the Wood Snake. Tapos next year na naman, the Year of the Horse, February 16, 2026. So, di ba, hindi siya parehas. Last year, iba naman, Year of the Dragon. So, yun ang pagkakaiba niya. Hindi talaga siya pwedeng magkaparehas because we follow a certain guideline. Now, depende kung anong oras meron tayo ngayon, although masaya yung pakikipagpintuhan ko sa inyo, yung feng shui, mga kaibigan, ay iyan po ay isang science. Hindi po haka-haka, hindi siya panghuhula. Kaya nga I don't personally call it prediction. Kasi yung prediction parang set in stones na yan, di ba? Parang na-predict mo na. Kaya nga may mga manghuhula dyan. Sana nagpahula na lang tayo lahat para maging maunlad ang buhay nating lahat, di ba? Miss Marites, yun nga po yung tanong ko, ano po ba yung science na tungkol po dito sa feng shui at paano ba ito makakatulong po sa ating kababayan? At yun na nga po yung, ano po ba yung kaibahan ng pagiging isang feng shui expert dun po sa nagbibigay po ng mga predictions? Okay, so the feng shui expert like myself, we have to be certified. We are like doctors. We have to go through a very strenuous learnings from the great grandmasters of feng shui. So in my case, ako po ay nagpunta sa napakaraming great grandmasters of feng shui sa iba-ibang bansa, and then pinapractice po natin yan on our personal level because the proof of the pudding is in the eating. Dapat kailangan ko muna na i-practice yan na talagang naramdaman ko na nagbago ang buhay ko dahil dito. So, kailangan po kaming certificate. Mayroon po kami mga certificate. So, sa mga taong nakikinig sa mga feng shui expert dyan, tanungin nyo naman po saan po kayo nag-graduate, sino yung masters ninyo and everything. Kasi para kaming doktor, di ba, we give advice. Tapos kung nakikinig sa atin yung mga nakikinig na, ay, ang maswerte palang kulay na ganito is, itong kulay, tapos maya-maya iba naman pala. So, ang pag-practice po ng feng shui, mga kaibigan, is kung meron kayong kopya ng ating almanac, ito yung tinatawag natin na meron tayong ginagabay. It's what we called a roadmap. So, di ba merong isang 8 compass direction. So, lahat po ng compass direction, nagbabago po siya kada taon. So, merong mga maswerteng lokasyon at hindi maswerteng lokasyon. So, for example, in the year 2025, kung gusto mong kumita ng pera, yung ating mga kababayan, tingnan mo yung southwest corner ng bahay nyo because nandun ang pera ngayon. So that is why kahit ano po ang sabi ng mga feng shui na iba dyan, nasasabihin na, ay, maswerte yung iyong animal sign ngayon, di ba? Pero paano naman kung uuwi ka sa bahay mo na doon ka pala nakatira sa negative sectors ng bahay. So ang feng shui po talaga is very scientific. Hindi po siya panghuhula lang.
Miss Martes, may tatanong po muna ako bago yung katanungan ni Richard, no. Paano po ba kayo nagsimula bilang isang feng shui expert o kumbaga simula pa lang ba nung pagkabata, ganito na yung gusto nyo o paano nyo po natutunan yung sabi nyo nga yung pagiging isang yung feng shui expert? Ay nako, gusto ko rin yung tanong mo. Salamat po. Okay, I came from a family of 14. Taga Masbate po kami. Maliit na probinsya, 'di ba? 14 po kami, pang 12 ako. So, hirap na hirap kami sa buhay at that time, 'di ba? So, syempre marami ring mga challenges sa buhay. I am a single mother, and then my parents would tell us na wala kaming maibigay sa inyo kundi edukasyon. So magsumikap kayo, and then that's the only one that we could give you. So at that time, of course, natutunan ko yung feng shui around magtatapos na ako ng kolehiyo ko. And then practice ko talaga siya. Kung ano yung mga maswerte kong kulay, sinusunod ko siya, and then until such time, pati mga direksyon, inaayos ko yung kwarto ko and everything. So, nagkaroon ako ng magandang trabaho. Umunlad ang buhay ko dahil dyan. So, that's how I started. Tapos, meron pang isang napakamahirap na nangyari sa buhay ko. I lost my mother in a tragic accident. Merong nalunod na barko. I don't know if you remember that. It was one of the world's worst maritime disaster. So, sabi ko, ano ba to? Parang one problem to another, di ba? Parang sunod-sunod yung dagok sa buhay ko. So, alam mo, nung practice ko talaga yung feng shui, sinusundan ko, umunlad talaga ang buhay ko. But I always say this to everybody. I always begin and end my day with prayers. You have to be very grateful with what you have. So, para lang maidugtong ko dyan sa ating kasagutan itong question mo, isipin natin lahat mga kaibigan na we have so-called the 3 types of luck. The first 1/3 is what we call the heaven's luck. Ito na yung parang wala na tayong magagawa. We are born with it. Sa case ko, 14 po kami, pang 12 ako. Wala na. Di ba yung iba mga nabuhay ng mayaman? So the so-called 33%. The second 1/3 is what we call the mankind luck. Ito yung pagsusumikap mo. Ito yung walang gagawa kundi ikaw lang. So yun ang sabi ng parents namin, walang maibibigay sa inyo kundi education. And the final 1/3 is the earth luck. This is what feng shui is all about. So by practicing feng shui, by following our forecast na mga gabay natin, so pwedeng umunlad yung buhay natin. Pero Miss Marites, no po, ano po ba yung mga kulay, elemento, or simbolo na maaring gamitin upang makaakit ng swerte ngayong taon? At syempre, on the other side, ano po yung mga dapat iwasan or para makakontra sa negative or bad vibes? Oo. So, thank you for that. So, alam mo, ang kulay ng taon, if you want money, okay? Pera, ang ko is red. So, nakikita mo, naka-red mantra scarf ako. Meron tayong mga red na mga pampaswerteng bag sa babae. Meron tayong red na pampaswerteng wallet sa men. And so, kulay ng money this year is red. So during Chinese New Year, you wear the red mantra wallet for men or a red shirt, di ba? Makulay na damit. Now, another color that one could consider, so ito pala yung para mga lucky wallet for men, okay? Hindi lang po siya ordinary, may special mantra yan sa loob. Okay? Yan. So kailangan nyo ng pera, kung gusto mo ng pera, na umunlad ang buhay mo. But then color red is very good for you to wear on Chinese New Year Day and in the first 15 days of the Chinese New Year. Kasi po mga kaibigan, very auspicious yung energy, very lucky yung energy from January 29 until February 12. So, sasabayan mo yan. But then, having said that, alam mo ba na nakakatulong din yung ating paglinis mismo sa bahay? Before the Chinese New Year begins, maglinis ka talaga. Palabas mo na yung lahat ng mga negative energy sa bahay mo. Pag maglinis ka naman, top to bottom. And then, ibabalik mo ulit. Then, let go of mga lumang bagay. Pwede mo na siyang i-donate. Yung mga tipak-tipak na plato, alam mo ba yan? Mga cups. Alam mo ba, it means poverty. Kaya kung kaya mo lang, wag kang dapat kumain sa may mga tipak-tipak or basag na mga plato at baso. Yun ang mga simple things like that can help. Miss Marites, no, ngayon ngayong taon ng Year of the Wooden Snake, no, madalas po na
na nauugnay po yung ahas sa pagiging tridor daw po. So ano po ba yung masasabi nyo dito at ano po ba yung mga animal signs po yung masasabi nyo pong swerte po ngayong taon at yung mga kailangan po mag-ingat? Okay. Thank you for that. So, alam mo, madaming nagtatanong. I don't know if you guys believe, ha? Sabi ko naman yung ahas, 'di ba? Pag ang ahas, hayaan mo lang siyang, gumapang ng kanya. Huwag mo siyang gagalawin, huwag mo siyang ipoprovoke. 'Di ba? Hindi naman siya aatake sa iyo, right? So, pwede nating isabi din sa isang taon, ngayong parating na taon, na yung mga tao may kanya-kanya silang, they can go with their own flow. It's better that way. Para makunyaring go with the flow lang. Parang hindi naman sa parang walang pakialaman, but ang ibig ko lang sabihin is parang stay on your own lane. I think close to saying parang we can mind our own business. Okay? So yan ang dapat nating ganda nun, Richard. Mindset sa 2025. Opo. Sa swerte po ba para sa pagsisimula ng business ang Year of the Wooden Snake or Wood Snake? Ano-ano mga business ang papatok at ang mga dapat iwasan po ngayong taon? Okay, so sa mga papatok na negosyo, ay anything to do that could, support our daily, yung pangangailangan natin sa araw-araw. For example, mga water refilling stations, di ba? Kasi kailangan ng tao yan. Kailangan nating uminom ng tubig all the time. Mga laundry business, di ba? Yung mga laundry. Ngayon, busy na mga tao sa pagtatrabaho, wala na silang panahon sa paglaba or something. So kung meron ka mga laundry business, it would be good. Another one naman, syempre pagkain. So, if you can be very creative, yung mga putahe mo ba na may pagka-healthy naman? Kasi kailangan ng tao ngayon. Health is the number one medyo risky pala sa taon. Before I forgot. So, anything to do na with healthy food. And then another one is counseling. Because a lot of people now medyo malungkot sila, medyo depressed. So if one can become a counselor to another person, that would be good. Tapos anything to do with wellness. Kaya nga mag-i-increase pa yung requirement ng mga yoga, mga pilates, mga meditation, mga mindfulness. We are hoping, and syempre water, di ba, tourism. So the tourism industry could still go, increase talaga sa ating bansa. Okay. So ano tayo, masyadong hitik na ating diskusyon, pero Miss Martes, gusto pa sana namin makapagkwentuhan ng mahaba pero wala na po kasi tayong oras. Opo. Yes. They can actually, before we end, I just would like to invite everybody that, meron po kaming tinatawag na blessing sa January 29, 2025 at 6 p.m. So kung gusto nyo pong mag-attend, you are welcome. Saan po ito? Saan po? Dito po kami sa BGC, sa Manila House, 6 p.m. January 29. You can just check me, the information sa aking website at saka sa aking fan page, Marites Allen on Facebook. Okay. Ang major takeaway natin ngayon, Eric, ang lucky color or ang maswerteng kulay ngayong taon ay red. Tapos kung gusto natin ng money, if you want money. Tsaka kung siyempre lahat po gusto ng pera, lahat gustong kumita. Yes po. At ang sa corner ng ating bahay, southwest. Yung maswerteng Yes, of course. Ma'am, makikinig ako sa inyo, ma'am. Ipapadala ko yan sa inyo. At syempre kailangan po maglinis ng bahay, no? Yes. Bago ang Chinese New Year. Hindi lang bago siguro, araw-araw kailangan. Yes. At saka bago tayo mag-end para on my part is please, everybody, from January 29 to February 12, dapat masaya ka lang. Positive. Huwag kang magmura. Huwag kang makipag-away. Iwas stress. Baka ka na makipag-away or after Valentine's ka na makipag-away. After Valentine's, yun pala. Sige, maraming salamat po, Miss Marites Allen, for sharing your time and expertise sa atin po mga televiewers. Thank you so much. Bye. Ayan. At Eric, maraming salamat din sa mga nag-register again sa ating OGP Fun Run. Kita-kita po tayo this coming Sunday, 4 a.m. Ang gun start po ay magsisimula ng 5 a.m. Pero bukas na po ang ating claiming area ng Sunday morning sa Quirino Grandstand. Yes. Opo. At yan po nagtatapos ang usapang budget natin. Ngayong Biyernes. Nawa po ay may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok natin dito sa ating programa.
Muli po, sa pangalan ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas. Samahan niyo po muli kami next week sa ating pong usapang budget natin, syempre po sa dito rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napanood din po sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Ako naman po si Eric Vocal ng Department of Budget and Management. Maging updated po sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office. See you next week dito po sa inyong paboritong Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin dahil budget natin to. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na.